Isang mapagpalang araw sa lahat, lalong-lalo na sa inyo, Dr. Dennis Bilocura. Ako nga pala si Binibining Michelin Akab at magpapakitang turo gamit ang mga kagamitang realia. Magandang umaga mga mag-aaral. Ngayong umaga ay mayroon na naman tayong bagong paksa na tatalakayin at pag-uusapan. Ngunit bago ang lahat ay may ipapakita muna ako sa iyong mga bagay upang magkaroon kayo ng ideya kung ano nga ba ang paksang ating tatalakayin ngayong umaga. Una ay, ano ang napapansin niyo rito? Alam niyo ba kung ano ito? So, Rosa, ito ay isang aloe vera. At ano yung napansin sa isang aloe vera, Gundaw? Ito ay may buhay ba ito? Wala. Tama, ito ay may buhay. Bakit? Sapagkat ito ay lumalaki. Ngayon, alam ninyo kung ano ito. Siyempre, ano nga ito, Palomar? Ito ay isang bato. May buhay ba ito? Wala, sapagkat ito ay hindi lumalaki. O ito ay hindi humihinga. Ngayon, kas may ideya ba kayo kung ano ang paksang ating tatalakayin ngayong umaga? Sige, Dikon. Tama! Ang paksang ating tatalakayin ngayong umaga ay tungkol sa mga bagay na may buhay at walang buhay. Ngunit bago ang lahat ay narito ang ating mga layunin na dapat niyo makamit pagkatapos ng ating talakayan. Basahin ng sabay-sabay pagbilang ko ng 3. 1, 2, 3, simulan. Ayan, maraming salamat. Banyel, may ideya ka ba kung ano ang mga katangian ng mga bagay na buhay? Maaari. Ngunit bago yan ay bigyan muna natin ng kahulugan kung ano nga ba ang mga bagay na may buhay. Si Bunga, may ideya ka ba? Pwede. Class, ang mga bagay na may buhay, ito ay tumutukoy sa mga organismo na may kakayahang magsagawa ng mahahalagang proseso ng buhay. At sila ay bahagi ng ating kalikasan at may mahalagang papel na ginagampanan sa ating kapaligiran. Ano-ano nga ba ang mga katangian nito? Batay sa ating, ay mayroon ako ritong isang hayop. Alam niyo ba kung ano ito? Sige, Gundaw. Ito ay isang snail. O sa Bisaya, ito ay tinatawag na tabangkay. Ano ba ang katangian ng isang tabangkay? Sila ay humihinga. Ang katangian ng mga bagay na may buhay class ay una ay humihinga o sila ay nangangailangan ng hangin o oxygen upang mabuhay. Naunawaan lang ba? Ano pa ba ang ibang halimbawa ng mga bagay na o mga hayop na humihinga? O syempre, lahat naman ng hayop ay humihinga. Ngayon ay punta naman tayo sa iba pang mga katangian. Ngayon, sa bagay na ito, class, sa isang aloe vera, ano ang napapansin ninyo na katangian nito? Ito ay lumalaki. O ito ay dumadaan sa proseso ng paglaki o pag-unlad. Ang mga bagay na may buhay class, sila ay lumalaki o lumalaki at umuunlad paglipas ng mga araw, mga buwan at panahon. Ano nga ulit ang katangian ng mga bagay na may buhay? Una ay sila ay humihinga. Pangalawa, sila ay lumalaki. Ngayon, para sa pangatlong katangian, ano pa ang inyong napansin sa hayop na ito, sa isang snail? Sila ay nangangailangan ng pagkain o
tubig upang mabuhay. O sila ay nangangailangan ng enerhiya upang mabuhay. Mabubuhay ba ang isang snail kung wala silang pagkain o walang tubig? Hindi. Kaya't ito ang isa sa mga katangian o pangatlong katangian ng mga bagay na may buhay. Ngayon pumunta naman tayo sa pang-apat na katangian. At ito ay gumagalaw. Katulad ng isang aso class. Ang aso sila ay kusang gumagalaw. Ang mga bagay na may buhay class ay sila ay kusang gumagalaw. Halimbawa, ang sasakyan ba class ay maituturing natin na mga bagay na buhay sapagkat sila ay gumagalaw? Si bunga? Hindi. Sapagkat bagamat sila ay gumagalaw, ngunit hindi ito kusa sapagkat sila ay nangangailangan ng mga langis o nangangailangan ng tao na magmamaneho upang gagalaw. Kaya hindi natin sila maituturing na buhay. Ngayon, ang panghuling katangian ng mga bagay na may buhay class ay ano ang napapansin nyo sa halaman at sa hayop? Sila ay dumadami. Ang mga bagay na may buhay class ay pagdaan ng ilang mga buwan, taon, sila ay dumarami ng dumami. Sapagkat sila ay lumilikha ng mga bagong organismo o lumilikha ng mga sapling. Katulad lamang ng isang punong kahoy. Habang tumatagal sila ay dumarami ng dumami. At ito ang isa sa mga katangian ng mga bagay na may buhay. Nauunawaan ng ba class? Ngayon ay dumako naman tayo sa mga bagay na walang buhay. Ngayon batay sa ipinakita kong bagay kanina, na kung sa ito ay isang bato, ano ang napapansin niyo sa isang bato? Una, ito ay hindi humihinga. Humihinga ba ang bato? Siyempre hindi. At ito ang isang katangian ng bagay na walang buhay. Pangalawa ay, ano pa ang napapansin niyo sa isang bato? Ito ay lumalaki. Hindi lumalaki. Maaring may makikita tayong mga bato na malalaki, ngunit ito ay hindi dumadaan sa proseso. Sila ay talagang malaki na nung una pa. At ang pangatlo ay, sila ay hindi nangangailangan ng pagkain at tubig upang manatili dito sa mundo. At iyan ang katangian ng bagay na walang buhay. At ang panghuli ay, sila ay hindi kusang gumagalaw. Hindi katulad ng mga bagay na buhay na kung saan sila ay lumalakad, sila ay kusang gumagalaw. Ang mga bagay na walang buhay, sila ay nananatili lamang sa isang lugar hanggat may isang o may tao na nagdalala sa kanila sa ibang lugar. At ano-ano nga ulit ang katangian ng mga bagay na walang buhay? Una, sila ay hindi humihinga. Pangalawa, sila ay hindi lumalaki. Pangatlo, ano nga iyon? Karyaga, sila ay hindi nangangailangan ng pagkain at tubig. At ang panghuling katangian, ano nga yun, Elo? Sila ay hindi kusang gumagalaw. Nauunawaan ng ba ninyo? Sa kabuuan class, ang mga bagay na may buhay ay may katangian na humihinga, lumalaki, nangangailangan ng pagkain at tubig, nagpaparami at kusang gumagalaw. Samantala, ang mga bagay na may walang buhay ay walang kakayahan sa mga katangiang ito sapagkat sila ay walang buhay na sistema. Maliwanag ba? May mga katanungan pa ba, class? Kung wala ay, yun lamang ang ating paksa sa araw na ito. Maraming salamat.